Si Kuya Marcos ang bunso sa 4 kong kuya. 1 taon lang ang tanda niya sa akin. Pero kahit ganon, hindi kami close. Lagi kaming nag-aaway. Grade 6 ako nang mangyari ang kwentong to. First year high school naman si Kuya Marcos. Sa Catholic school dito sa amin, kami nag-elementary na 5. Tapos pagdating ng high school, sa national high na. Yung Catholic school, malapit lang sa national. Pero hindi kami nagsasabay ni Kuya Marcos pumasok at umuwi. Maliban sa araw na to. Medyo late ako nakakauwi nun kasi malapit na ang foundation day at nagpa-practice kami para sa street dance. 5:30 na ako nakalabas ng school nun at laking gulat ko nang makita ko kung sino ang nag-aabang sa akin sa labas. Si Kuya Marcos. Basang-basa siya ng pawis, pero nang lumapit siya at hawakan ako sa kamay, ang lamig-lamig niya. Hindi na ako nakatanggi kay kuya nang sabihin niyang sabay na kaming umuwi. Hinila niya na ako eh. Nung nasa tulay na kami, pinatigil niya yung tricycle at bumaba na kami. Siya rin ang nagbayad ng pamasahe. Umaangal ako noon kasi ang layo pa ng bahay namin sa tulay. Mas humigpit nga lang ang hawak ni kuya sa akin kaya hindi na ako nagsalita ulit. Tapos tinanong niya ako kung wala ba akong nakikitang kakatwa. Inilibot ko naman ang paningin ko sa tulay. Pero bukod sa mga nagdaraang sasakyan at mga tao, wala na akong ibang nakikita. Kaya yun ang sinabi ko. Tumango-tango naman si kuya at ngumiti. Kulang lang siguro ako ng tulog, no? Tama. Kulang lang ako ng tulog, kaya hindi na ako magpupuyat. Tara, uwi na tayo. Umuwi na kami pero hindi pa kami sumakay ng tricycle. Naglakad kami papunta sa bahay ni Lola Gina, yung nanay ni Papa. Pagkakita ni Kuya kay Lola, bumitaw siya sa hawak niya sa kamay ko. Tapos tumakbo siya papalapit kay Lola sabay yakap. Nako, ang apo ko naglalambing. Sa Huwebes pa ang pension ko. Pero sige, bukas tayong 3 ng ading mo magja-Jollibee. Pero wag nyo nang sasabihin sa iba at siguradong magsiselos sila. Sabi ni Lola. Pagka-uwi namin nun, nagkulong agad si Kuya Marcos sa kwarto. Nung kakain na ng hapunan, napansin ko namumugto ang mga mata niya pero hindi ko sinita. Nawiwirduhan ako sa kanya nun. Hindi naman kasi talaga siya ganun eh. Sa kanilang 4 na mga kuya ko, siya yung hindi showy. First time ko nga na makitang mayakapin siyang nakatatanda eh. Kinabukasan nga nun nag-Jollibee kaming 3. Busog na busog kami kaya sinabi namin kay Lola na maglalakad na lang kami pa uwi para matagtag ang kinain namin. Baka kasi mas mabuko kami kung pareho kaming hindi kakain ng hapunan ni kuya. Mga 1 buwan pa siguro na naging weird si Kuya Marcos. 1 buwan na lagi niya akong inaantay para sabay kaming uuwi. Bababa kami ng tulay, tapos ganoon ulit. Tatanungin niya ako kung may nakikita ba akong kakatwa. Pag sinabi kong wala, aayain niya na akong maglakad papunta sa bahay ni Lola Gina. Minsan sisilip lang kami, hindi na kami papasok. Parang titignan lang ni kuya kung nandun nga si Lola. Bata pa ako noon. Hindi ko pa napagkunik kung anong meron. Pero hinihiling ko, sana mas naging sensitive ako. Lalo at sa loob ng 1 buwan, naging super fixated ni Kuya Marcos sa tulay at kay Lola. Pero dahil nga matapos ang 1 buwan, bumalik na sa dating gawin niya si kuya, tuluyan ko na yung nakalimutan. Paglipas ng 1 taon, high school na rin ako. Nasa 3 klase na namin kami sa umaga nang humahangos na dumating si Kuya Marcos at umiiyak na in-excuse ako sa teacher namin. Halos ayaw pa nga akong payagan ng teacher kasi aligaga si kuya. Pero nung maintindihan ko na sa wakas yung paulit-ulit na sinasabi ni kuya, nagsimula na rin akong umiyak. Nakita kasi ni kuya na duguan sa loob ng bahay niya
si Lola Gina. Doon na rin napansin ng teacher yung dugoong kamay ni kuya. Saglit lang din, may dumating na patrol ng barangay kung saan ang bahay ni Lola. Niyakap ng isang kagawad si kuya, pinapatahan siya. Tapos yung isa ding kagawad ang lumapit sa akin at niyakap ako. Dinala nila kami sa guidance office. Doon kami sinundo ni Kuya Marion na mugto na rin ang mga mata. At sa pag-alalay ng guidance counselor, sinabi sa akin ni Kuya Marion ang nangyari. Pinasok ang bahay ni Lola, ninakawan siya. Sabi ng investigador, nahuli ni Lola yung mga sospek, kaya nanlaban siya at nabaril niya yung isa at nasaksak naman siya ng isa pa. Hindi lang katawan ni Lola ang nakita sa bahay niya na wala ng buhay, kundi isa pang tao, yung isa sa dalawang magnanakaw. Nahuli rin yung isa pa na nalamang nabaril ni Lola sa hita, yung tarantado na punta pa ng ospital. Akala niya makakatakas na siya, pero yun ang pinakamalaking pagkakamali nila. Magaling kasi yung investigador. Gawa ng mga pattern ng dugo sa sahig, napagtanto niyang may isa pang nabaril at nakatakas. Sinuyod ng pulisya lahat ng ospital at klinik sa bayan at sa mga katabing bayan at nahanap siya. Pero yung investigador, hindi pinaniwalaan ng hepe nila nang sabihin niyang sa tingin niya may isa pang kasabwat. Kasi 'di ba nabaril nga sa hita yung isa. Hindi nito madadala ang sarili sa ospital. Ang kaso, bumase yung hepe sa sinabi ng mga tao sa ER na mag-isa lang yung nabaril na nagpunta. Kaya yung investigador, pinag-iingat pa rin kami. Sa ika-40 days ni Lola Gina, nataong may pasok kami. Kaya nagpadasal sila papa bandang hapon na. Ako naman nun, hindi na pumasok ng hapon. Habang si Kuya Marcos, nagsabing hahabol na lang kasi may performance sila sa MAPE. Bandang alas 5, imbes na tricycle lang mag-uwi sa kanya, ay single na motor. Ang driver, yung investigador. Tinanong agad si Papa ng investigador kung tapos na ang dasal. Kasi kung tapos na, didiretso na sila sa police station. Nahuli niya kasi yung ikatlong nanloob sa bahay ni Lola. Na kahit sinabi na lang hepe niyang sarado na ang kaso, hindi niya ginawa. Kung ginawa niya yun, baka wala na si Kuya Marcos ngayon. Baka napaghigantihan siya nung ikatlong kasama, yung ama ng nabaril at napatay ni Lola Gina. Ayon sa kwento ni Kuya Marcos, grupo nila ang unang pinag-perform kasi nakiusap siya sa teacher nila sa MAPE. Yung teacher din nila ang naglabas sa kanya sa school. Bawal kasing lumabas kung wala pang alas 4. Sumakay si kuya sa nakapilang tricycle sa harap ng school na noon lang niya ginawa. Kadalasan kasi sumasakay siya sa paradahan ng mga tricycle sa gilid ng plaza. At ang nasakyan niya, yung ikatlong kasama. Nang hindi sila sa tulay dumaan, nagtanong na si kuya kung bakit. Saan dadaan? Kasi nagmamadali siya dahil nga sa padasal kay Lola. At ang sagot ng driver, hindi lang naman daw si kuya ang namatayan. Doon na nag-sink in kay kuya yung sinabi ng investigador na may isa pang kasabwat. Kaya tumalon siya sa may sidecar. Kahit iika-ika, pinilit pa rin niyang tumakbo. Akala niya nga maaabutan siya hanggang sa dumating na yung investigador. Nahuli na yung driver. Ikinwento na rin sa amin ni kuya na sa nakaraang taon na lagi niya akong isinasabay sa pag-uwi, nakikita niya si Lolo Upong, asawa ni Lola Gina, doon sa may tulay. Nilapitan siya ng multo ni Lolo Upong at sinabing hinihintay niya na si Lola Gina na makatawid. Kaya pala sobrang nag-aalala nun si Kuya Marcos. Okay na 'di ba? Pero mas pinaatungal kami nung investigador sa kwento niya. Nang araw na mapatay si Lola, nang pauwi na yung investigador sa kanila, nasa gitna na siya ng tulay, nang sa gilid may pumapara.
Hindi sana talaga siya titigil kasi namukhaan niya si Lola Gina. Pero nang maisip niyang hindi siya titigil, napunta na lang si Lola sa gitna. Si Lola Gina ang nagsabi sa kanyang kailangan niyang mahanap ang ikatlong kasama. Kasi kung hindi, may mapapahamak pa sa isa sa mga apo niya. Natatawa pa noon na nagkikwento yung investigador. Kasi sabi daw ni Lola, kung hindi siya maniniwala, dadalhin niya yon sa konsensya niya. Dadagdag sa mga buhay na naisalba niya sana kung nakinig lang siya sa kutob niya. At nang ihatid niya na si Kuya sa bahay ni Lola Gina, nakita niya ulit si Lola. Kumakaway sa kanilang dalawa. Umiiyak pero nakangiti na. Nakita rin siya ni Kuya Marcos na umiiyak na rin, pero hindi dahil sa takot, kundi ganun din sa lungkot at saya. Kasi sa huling pagkakataon, gumawa pa rin ng paraan si Lola Gina para sa kaligtasan niya.